Grabe oh, naka-diamond na pala ako. 12,193 points. So that's 12,000 100 $102. Parang ganun. I'm all done. All set. Alis na ako dito. Be, love you. Take care, okay? Bye, love you. Ingat palagi, okay? Daddy woke up. Yo, I love you. Ingat kayo. Bye. Sabi mo nga, baka may nakalimutan pa ako dyan. Ano ko? Wala na? Okay, wala na. Okay. Yeah. Bye, Mom. Bye. I love you. Love you. Ingat ka. Yeah, okay. I'll see you. Ay, ay, ay. Okay, I'll see you sa katapusan ng buwan. Hello mga Chuy, mga Chay. Hello internet. Hello viewers. Mayong adlaw sa Hillingly, Winnipeg. 4 days. 4 days na wala akong upload. Yeah, ano bang ginawa ko ng 4 days? Ang dami kong gustong gawin sa backyard, pero kulang yung aking araw. Tsaka yung gamit ba. So nagunti-unti akong bumili ng mga gamit. Kasi nga gusto kong i-develop yung likod, pati yung harap, you know. So 4 days wala akong upload, talagang pahinga. Walang editing, tulog. Kahit sa Facebook page, wala akong upload. Kanina lang sa Marco Bando. Yun lang yung aking ginawa. For 4 days. 4 days. So anyway, ngayon, Sunday. Ngayon ay Sunday. Papanood nyo itong baka Monday na lang hapon, ang gabi. On the way ako sa South Dakota kasi yung aking load na lumber hindi pa to na-deliver kasi kinausap ko yung aking planner, aking dispatch na i-deliver ko siya by Monday. Kasi kung darating din ako dun kung diniretso ko siya, reset lang ako, dating ako Friday, hindi na rin siya tatanggapin dahil katatapos lang ng 4th of July, Independence Day, 250 years Independence Day ng Amerika. So matitinggalan din ako. So tama lang yung choice ko, stay with my family for 4 days. And then, ngayon lang ako tatakbo kasi straight ako today hanggang customer. And 6 hours from here, I think. And then, unload ako tomorrow morning sa customer. And then, another drive ng another 10 hours yata. Kasi meron akong reload sa East Moulin. Balik ulit kami ng East Moulin, John Deere, na yung galing sa factory, pabalik ng
Saskatoon Warman. So yung walang gulong, yung skeleton ng style, brand new. So yun ang aking plan, aking reload. And yung Colorado, biglang nawala yung Colorado. Yeah, I don't know anong nangyari sa Colorado na run. Then I think meron akong mga kailangan sagutin dito. I'm not sure. Si Lay Motovlog, tanong ko lang, nung first time mo mag-drive na long haul, anong ginawa mo para makabisado lahat ng oras kada biyahe? Hindi ba kayo nalito or nangapa sa biyahe? Saka sa mga truck stop amping lagi sa biyahe. Sagutin ko lang to saglit, si Lay Motovlog. Nangangapa ka, of course, kasi hindi mo kabisado eh. Nangangapa ka, paano mo i-budget yung oras mo, ang 11 hours drive, 13 hours drive, mangangapa ka. Kahit sa mga truck stop, mangangapa ka. Talagang every day is a learning process. Mangangapa ka talaga. Kasi hindi naman tayo pinanganak na marunong na mag-drive, marunong na lahat, no? So, nag-i-start lagi tayo sa bottom line, sa bottom, na level 1, pangangapa. Sana ko tutulog mamaya. Paano ko to gagamitin ang oras? Paano ko gagamitin yung aking rake of hours? So, huwag kayong matakot sa mga ganyang sitwasyon kasi lahat naman tayo nagsisimula sa ganyan, no? Lahat tayo nangangapa dahil first time, hindi bago sa atin. Nangangapa. Pero dito, pag katagalan kasing habang bumabiyahe ka, unti-unti na memorize mo na kung saan yung mga tulugan, saan yung mga truck stop, nakikita mo kasi lagi mo siyang dinadaanan. And then, huwag kang matakot na magkamali sa first time, pero huwag mong gawing magkamali ka palagi. Huwag kang matakot sa magkamali in the first time kasi part yun ng process para ma-develop yung skills mo, yung pagiging driver mo. Ika nga, failure makes you perfect. Failure makes you perfect. Hindi naman perfecto, but at least natuto ka, no? Huwag kang matakot. Kung darating ka sa first time sa isang lugar, of course, normal yung mga ngapa. Nandun yan, kasama na yan. And si Jade Abo, Mark, sana po ikumpara mo kung anong truck ang mas magandang drive para sa'yo at pinakamalakas na overall po. Sana masagot. Curious lang po ako. Ikumpara ko yung mga truck. Lahat ng mga truck magaganda. Lahat ng mga truck, Peterbilt, Mack, Cascadia, Kenworth, ano pa ba yan, Volvo, lahat ng mga truck magaganda. Nakadesign yan, mga best engineer nag-design yan. Lahat yan. Wala akong pwedeng sabihin ano, but nasa iyo na yun kung ano yung prefer mo, yung magustuhan mo, ano, but lahat yan magaganda yan, mga automatic, halos ngayon mga automatic na eh. And si Brian De Los Santos, idol, i-content mo kung ano ang ginagawa mo, diskarte para hindi antukin, mainip sa tagal ng biyahe. Salamat. Before and until now, ang sikreto dyan sa para hindi ka antukin, Red Bull. No. Kailangan ko lang to ng Red Bull kasi kung alam mong mag-drive ka ng gabi, kailangan ko ng Red Bull. Powered by Red Bull. Di ba? So, tama ang sakto talaga dyan, may enough ka na tulog every day. May enough ka na tulog. Pero kung inaanto ka talaga, alam mong inaanto ka, tulog, pahinga. Okay? Maraming rest area along the way, pahinga. Huwag mong pilitin. There's another day tomorrow kung hindi kaya. And si Dixon Mayas, idol kita. Sa una, tagalogin ko lang, sa una, tinitingnan lang kita sa yung vlogs. Sa awa ng Diyos, nakarating din ako ng St. Anne, Manitoba. Sana one day makita kita in person. Why not? Let's go! Nandito na pala si Dixon Mayas sa Manitoba. Wow, galing. Welcome to Canada, Troy. Talagang hindi mo tinigilan hanggat hindi ka makarating dito. Congrats. Yeah, yan ang mga may determinasyon. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Di ba? Yun lang yun. Anyway, tapusin ko lang ito aking pre-trip mga choy. But ang ganda ng aking day off. Talagang sulit. Kasama ko yung pamilya. Hindi naman kami nag-out of town nung July 1. Wala. Then, July 1 ba? Canada Day, wala. Basta stay at home. Kasama ko lang sila. Tulog maaga. Hindi maaga. Minsan last 12.
And then, kasama ko sa bahay, yun lang. No luxury, just family time. Yun lang yung kailangan ko. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. Ayan ka na naman. Parang masakit niya eh. Lolo ko na naman daw yung dashcam. Ano ba yan? Recording. 2 channels started. I know, right? Holy smoke, man. US border. Kahit linggo ay may mga pumapasok din sa Amerika ng mga truck. 24/7. Pero may mga border ng Amerika na hindi sila 24/7 hanggang 6 or 8 lang yata. Pero ito kasi dahil malaki siya, in and out yung mga truck. Sa US, papasok ng Canada. Nothing changed, man. The same. Same port na lagi kong dinadaanan. Same. On duty. Yung mga glass na nakapalibot na nakatinted malapit dito sa aking area ngayon, itong building, nakatingin yan lahat sa'yo. May kamera yan na sinuzoom in nila inside sa yung truck. Titingnan nila yung galaw mo, anong mga pinaggagawa mo, sinong kasama mo. Alam na nila yan. Hello, sir. How are you? Yourself? Can't complain. Anything to declare? I got 7 packs here of personal tobacco. And foods all cooked, and I have no fruits. Alcohol? No, sir. Where are you going with the lumber? I'm heading to Harrisburg, South Dakota. Okay. Yeah, enjoy the rest of the day. Ilang seconds. Saglit lang. Anyway, everything is changed, pati yung aking speed back to miles per hour. Kasi hindi siya ma-change ng habang tumatakbo ka, kailangan naka-parking brake bago mo ma-change yung kilometers to miles. And then nakapag-change na rin ako ng hours, American time.
So I got 6 hours and 36 minutes. Pero kailangan ko pa mag-break kasi yung aking destination is around 648 kilometers. So darating ako doon ay alas 12 ng madaling araw. Yeah, alas 12:31 ng madaling araw. Anong oras na ba? Alas 6 na. So 5 hours. Ayan o. Yeah, let's see. Welcome back to North Dakota, mga chuy, mga chay. And I'll see you mamaya pag nasa nighttime driving. Ang sunset today will be around 9 o'clock. Ito yung reason kung bakit yung aming detour ng North Dakota instead na diretso-diretso lang kami ito. Dahil sa mga bridge construction dito sa Fargo. Merong 11-foot wide na bridge. Yeah, just like this one. Kaya ang layo ng ikot namin. Labas kami dito sa may gas station. Ito yung 11-foot bridge. 11 wide. So malamang sa malamang, pagbalik ko, hindi rin ako pwedeng dumaan dito. Pabalik. I mean, dadaan pa rin ako ng North Dakota, pero doon, sa likod, yung aking pasok. Hindi dito. Ito pinakamabilis to from Fargo to border ng Canada. That's 2.5 hours. Pero dahil ang daming detours sa likod, umaabot kami ng 3 hours doon. Lahat 3 hours mahigit. Daming construction. Welcome to Fargo, guys. Fargo, north of Dakota. Red lights. In 700 meters, turn left on 42nd Street South. I know, right? Hindi kayo nagtaka na red light pa siya pero nag-right turn na ako. Pwede yun. Basta right turn, huwag ka lang dumiretso, huwag ka mag-left turn. Hintayin mo yung green light. Pero right turn, that's okay. Unless kung merong sign na secondary sign na nakalagay no turning right on red. This one is flashing yellow light, flashing arrow orange light. That means you can turn left when it's clear. Oh, may pa-tutor-tutor ka na, Marco, ah. Turn right on 39th Street South, then take the first left. Lagit lang. Refuel muna tayo. Tulog na sila, oh. Sarap na ng tulog nila, men.
Oh, sorry. Thank you. Sorry, hindi kita nakita. Top up fuel. Okay. Grabe oh, naka-diamond na pala ako. 12,193 points. So that's 12,100 $102, parang ganun. So unlimited shower, unlimited drinks, then I'm gonna earn around 4 points per gallon. Wow, bonus offer. Galing talaga ng Labs. So ang kailangan kong goal ngayon ay 500 gallons para ma-continue ko tong diamond ko. Ito na yung pinakamataas na points ng Labs. Makaabot ka ng diamond. Platinum 3 points per gallon, diamond 4 points per gallon. So ang bilis lang ng aking points nito once na magtuloy-tuloy makuha ko tong 500 gallons for 1 month. So nice. Galing, ang galing ng Labs. Hindi ko alam kasi basta refuel ako ng refuel. Yung pala taas na aking points. This is 17. Double check. 17. Ito ay fueling up sa fuel sa apps, mga choy. Fuel sa apps. Hindi mo na kailangan ilabas yung card mo. Additional products kung kukuha ka ng mga windshield washer. Meron pa ako, marami ako niyan. No. And then pump is almost ready. Tara, fill up. 4 points per gallon. So hindi masyadong busy ngayon. Sunday, kaya makikita niyo yung buong lane, wala masyadong mga nagre-refuel dahil yung mga truck driver naka-reset. Mostly naka-reset lahat. Dahil kahapon ay 4th of July. So busy ang mga tao. Uy, anong balak nito? So bukas pa lang magbubukas ulit. Babalik sa normal. May shipping ang mga kumpanya. Kaya tahimik. So 25, wow. $25 ang aking DEF. Gutom na gutom uhaw na uhaw. $6 kanina sa diesel. Nakakuha ako ng 85 gallons times 4. Yun ang aking points. Then plus this one, 8 gallons. Then almost empty. Okay, pag nag-click, that's okay. So 8.3 gallons times 4 kasi again 8.3 times 4 kasi sa DF iba din yung points sa DF. The same pa rin pero i-add lang siya dun sa aking points. Plus 85, then yun ang aking points lahat sa aking diamond times 4. Pasok lang ako dun sa loob para kumuha ng makain tonight sa Labs. Kuha ako ng soft drinks or coffee dahil unlimited ako ngayon. Unlimited soft drinks. That's sweet. Kuha ako ng coffee or drinks para
Mamaya dahil mahaba pa ako, meron pa akong 4 na oras na driving. And then, tawag dito. Kuha ako ng makakain dito. Binago na to nila eh. The same na sila lahat ng style. Halos ngayon. Halos lahat ng mga labs ganito ng style nila. Okay. Ito yung paborito ko dito, Dano. Yes, guest. Yes, guest. Value meal. This is only $5, guys. Yeah, that's $5, this one. Dipping sauce, creamy chili crispy. And small Coke. Then that's it. $6 lang lahat. View my order. Maybe next time to go. Not today. Complete right here. Dito ko in order. Meron siyang kasamang small na Coke, no? Pero hindi ko na siya kailangan kasi kukuha na ako ng unlimited na Coke. I mean soft drinks sa Loves. Yeah. Oh, I don't need this one. Right. Because I got a refill. Yeah, thanks. Kuha ako ng refill. Root beer. No root beer here. Sa root beer, meron siyang energy drink na kasama. May cherry, may lemon, may vanilla, may energy. Unlimited to. Unlimited. Ikaw yung magsasawa ng soft drinks dito, man. Okay. Kaya mahalaga sa amin ang ano. Yeah, assalamualaikum. Hi, assalamualaikum. Speak Arabic eh. So ngayon, kaya mahalaga sa amin yung aming points. Kasi dito ay merong asambir. Merong mga points dito eh na pwede mong gamitin sa yung points na naipon. Asan ba yun ito? Yeah. Okay. I think nakita nyo na yung iba na kumukuha ako ng mga headset. Ito, 99 na lang, oh. Pwede ko na siyang kunin, men. Ito yung binigay ko kay Manoy, eh. Dating 149, ngayon 99 na lang. Nakasave ka ng $50. So, yung points mo, pwede mong i-convert yan sa mga headset, 239. So, nasa 12,000 points na ako. So, that's $100 na. So lahat ng mga ito, basta umabot ka sa mga points na yan, 799, 99 points, 89, pwede mong kunin yung mga gadget na yun, gamit yung points. So dahil ako nasa 4 points per gallon, so malaking bagay. Tapos na. Refill lang, guys. You have 4 hours and 8 minutes with remaining drive time. So I think hihintayin ko na matapos yung aking minutes. Bante lang ako ng konti para sakto yung aking off.
Okay, just 1 minute more, then I'm ready to go. Balik sa highway. 29 minutes, kompleto na yung aking 30 minutes break. So meron akong 7 hours, there you go. Meron akong 7 hours and 9 minutes. Hindi kami pwedeng gumamit ng aming yung ginagamit namin para ma-bypass namin yung 30 minutes break. Dahil hindi kami Turn oversize. right at the traffic light, then take the first right. So nagagamit lang siya pag oversize load. Legal load, empty, hindi siya pwedeng gamitin. Okay, nothing. Turn right at the traffic light. South. I think alas 9 na yata ng gabi. Not a wrong way. May pulis sa likod. I know it. Kahit madilim na, alam ko yung kanyang style ng kanyang cruiser. Continue on I-29. I know, right? Thank you. Dahil bumabiyahe ako ngayon ng gabi, which is hindi naman talaga madalas bumabiyahe ako ng gabi, lalo pag meron akong oversized load. So ngayon ko magagamit yung aking thermal camera na nakakabit doon sa taas. Ito yung thermal camera. Ang purpose niyan para makita ko yung mga wild, mga deer o wild animals na tumatawid sa highway pag ganito ng oras. Lalo na pag off-it film. Marami yan silang tumatawid. Walang most, but mostly mga deer ang cross dito. So dito siya magagamit ngayon. Hindi ko siya tinanggal. Nandyan lang siya just in case na kagaya nito meron akong legal load na kailangan kong makalapit ng konti sa customer para bukas ay ilang kilometers na lang yung aking tinanggalin. So kagandahan nito, this one is voice command. Hey Max. Hey Max. I'm here. Full screen. Full screen. Hey Max. Hey Max. I'm here. Volume to 90. Volume 90. Hey Max. Hey Max. I'm here. High frequency alarm. High frequency alarm. So the high frequency alarm. High frequency alarm. So naririnig niya, o I mean, bibigay siya ng alert o sound sa'yo once na meron siyang ma-detect mga 200 meters na medyo tumatawid or nasa gilid. Bibigay siya ng alert sa'yo na may hayop. Malaking bagay siya, lalo
1.5 kilometers. Turn right on 475th Avenue. Top, but this is right beside you on the message. Uplifting music from Turn right at the traffic light. Traffic light. Okay. Do your eyes in the morning sun. Beautiful rain. I'm almost here, customer. In 2 kilometers, turn left. In 800 meters, turn left, then take the third right. Sus, meron palang parking dito. Cinex. Kung dumiretso pala ako kagabi, may truck stop dito. Turn left, then take the third right. Oh, here. I don't know if may nakasunod. Turn right. Teka lang. Teka lang. Teka lang. Baka magkamali ako eh. Hindi ako sure if this one.
Kailangan kong magtanong sa opisina. Parking recording started. Recording 2 channels started. Okay, I'm here. Unloading. Tanggal ang strap. Then takbo ng empty. Ina-unload na ako ngayon dito sa customer. Pero hindi ko napapakita sa inyo kasi napaka-basic lang na ina-unload na ako dito sa customer. Pero hindi ko napapakita dahil basic lang naman to. Forklift, alis, forklift, alis. Sobrang init pa. Hinihintay ko na lang siya matapos. I'm all done. All set. Alis na ako dito. Okay, itong dinadanan ko ngayon ay ito ang Interstate 80. Divided highway. Meron siyang speed na I think it's 70 miles or 80 miles an hour. And i-compare ko lang to siya dun sa the last video na in-upload ko sa Highway 16 ng Manitoba, dahil yung ginawa ko doon ay nag-murmuring ako dahil sa isang sasakyan na nasa unahan na kotse na tumatakbo lang siya ng 84 kilometers an hour. Kilometers, hindi siya miles kasi kilometers ang Canada. And the speed limit is 100 kilometer an hour. Pwede ka mag 105, pwede ka mag 110. So now, ang kaibahan dito sa interstate, kahit mag-low speed ka dyan, mabagal ka dito sa unahan, pwede kami mag-overtake anytime. Kasi divided highway siya. Walang murmuring. Okay? Walang murmuring na mangyayari. Pwede kami mag-overtake anytime. Pero pag nasa two-way highway ka, lalo na yung Ontario, napakahaba ng two-way dyan, hindi maiwasan na magmurmuring ka. Murmuring ba? Parang grabe naman itong tao na to. Yung ganun, murmuring. No? Kasi kaming mga truck drivers sa Canada, sa America, meron kaming oras. Meron kaming driving hours. Okay? Hindi kami yung kagaya ng sasakyan na yan na nakikita ninyo sa unahan na namamasyal lang. Kung kayo nagdadrive sa Canada, be considerate din sa mga trucks na nasa likod ninyo. Yan po sila ay may mga driving hours. Hindi po kami namamasyal. May oras po kami. Okay? May oras kami. Na kung maabutan kami ng oras o kung maubusan kami ng oras sa highway, problema namin yan yung parking. So dito sa interstate, walang problema. Kasi kita nyo, isang truck, mabagal yung nasa unahan. Anytime, pwede siyang mag-overtake. Walang problema yun, no contest. Pwede kang mag-overtake. Pero pag sa two-way, ang hirap.
mag-overtake. Dahil once na mag-speed up ka as truck sa likod, nag-i-speed up yung mga sasakyan. Okay? Sinasabayan yung speed ng truck. Kasi alam nila, yung ibang mga truck na normal na speed ng mga truck is 107 kilometers an hour. Sasabayan nila yan. Ayaw nila magpa-overtake. Kung ayaw mo magpa-overtake, kung ayaw mong susundan yan ng truck, then speed up. Okay? Pwede kang mag-speed up to 105. Meron kang tolerance na 5 kilometers an hour, or kung kaya mong mag-110, then you can do it. Kasi again, meron kaming driving hours. Okay? Kita niyo ang mga truck nagmamadali lagi. May driving hours kami. Hindi kami namamasyal. Regulated kami ng oras ng gobyerno ng Canada at saka Amerika. Kaya bawat patak ng minuto, importante o mahalaga para sa amin. Wala kaming sinasayang na chances na kung pwedeng mag-overtake sa divided, then why not? Kita nyo nga, kahit oversize kami, binibira namin na mag-overtake. Kasi nga, may oras kami hinahabol. Lalo ng oversize. Okay? Hindi ka pwedeng abutan ng sundown. Kaya bawat patak ng minuto, napaka-importante sa aming mga truck drivers. Sa Pilipinas, walang problema. Okay? Sa Saudi Arabia, walang problema. Wala kayong mga driving hours. Drive until you drop. Drive until you drop. Hanggang sa mapagod ka. Walang pakialam yung gobyerno. Europe, meron. I don't know sa Australia or sa New Zealand. I don't know if they have regulated sila ng hours of service ng government. Canada, America, yeah. Mexico, yeah. So hindi nyo kami ma-blame kung bakit murmuring kami, lalo pag may mga low speed na mga maliliit na sasakyan. Kasi kaya nyo namang mag-speed up. Yung mga maliliit na SUV, pickup truck, kaya naman mag-speed up. 120, mabibilis yung mga sasakyan nyo. Sa amin, ang pinaka normal is 107. Q-line, swerte ng Q-line, meron siyang 113 km an hour. Kagaya nito, nasa 65 miles an hour lang ako. Ino-overtakean ako ng ano. Walang problema. Merong space eh. You can speed up. Kung kaya mo mag 80 miles an hour, then do it. Diba? Sabi nga ni Positive Vibes, pugson di ay nimo mao man ang ihang gustong na speed. Nasa safe side lang siguro iyang gusto. Ikaw ang driver na mag-adjust, mag-overtake kapag may chance. Kanya-kanyang diskarte sa paggamit ng kalsada. You're wrong. Anong kanya-kanyang diskarte sa paggamit ng kalsada? You mean kung tatakbo ka ng 30 miles an hour, okay lang sa'yo? May nakasulat dyan, tingnan nyo sa signboard na yan. Minimum 40. Speed limit 70. Hindi ka pwedeng bababa sa minimum na 30. Huhulihin ka na. Hindi pwedeng sabihin mo na kanya-kanyang diskarte. Of course not. No, you're wrong. Kung hindi mo kaya makipagsabayan sa speed, sa interstate, sa nakapost na limit, then get out. Huwag ka dyan dumaan ka ng back road or service road. Kasi makakasagabal ka dun sa mga nagmamadali. Okay? Sabi pa nga ni Cesar Villaflor, di ba pwedeng businahan o kaya flash ng ilaw? Hindi pwede. Hindi mo sila pwedeng businahan na ganyan. No, that's wrong. Mali yan. Susumbong ka sa RCMP. And sabi ni Romel Sihagon, mali yung sinasabi mo na obstruction. Yan ang gusto niyang takbo. Wala kang pakialam. Mali ka. That's wrong. Pwede mong sabihin yan dahil hindi ka pa nagda-drive dito siguro sa Canada, sa Amerika. Okay? Subukan mo mag-drive dito. Nasa two-way lanes, yung sa lubong ang kalsada. Subukan mo mag-drive ng 50 km an hour. Tingnan ko lang kung hindi ka papakyuhan ng mga driver. Yeah, it's true. Tingnan ko lang hindi ka bubusinahan ng mga driver ng mga white guys. Papakyuhan ka pa niyan. Huwag mo sasabihin na
na ano to? Yan ang gusto niyang takbo. Sumunod ka sa speed limit. Merong speed limit, sumunod ka. Kung hindi mo kaya, then umalis ka dyan. Yun lang yun. Sabi nga dito sa Google, low speed vehicle on a two-way highway is an obstruction. Yes. Okay? Operating a low speed vehicle in a highway can legally, on a two-way highway can legally constitute an obstruction traffic hazard. Vehicles driving significantly slower than the normal flow of traffic impede the roadway and can lead to a dangerous condition for both operator and surrounding motorist. Okay? Kaya don't blame me kung bakit ako nagmumurmuring ang bagal nito. Kasi kung hindi mo nga kaya ang speed, hindi mo kaya mag-speed up, then bigyan mo kami ng space. Tumabi ka muna saglit, palagpasin nyo kami. Yun lang yun, palagpasin mo kami, then that's it. Balik ka ulit sa speed mo. Pero kung mananatili ka dyan, once na mag-overtake yung isang truck driver or isang sasakyan, bibilisan mo, sasabayan mo ulit ng speed kasi nga gusto mo mag-trip lang, gusto mo yun ang trip mo. Diba? Sagabal ka. Mga tao nagmamadali dito. Again, pwede nyo sabihin yan kasi hindi pa kayo nakapag-drive dito sa Canada at Amerika. But pag subukan nyo mag-drive below the speed limit, 50 kilometers, 40 kilometers din sa two-way, tingnan ko lang kung hindi kayo papakyuhan na mag-overtake sa inyo. Ang sama pa ng tingin sa inyo. Kaya hanggat kung kaya mo mag-speed up to 110 kilometers an hour sa 100 posted limit, kung kaya mo yan, hindi ka maabutan ng truck. Hindi ka maabutan ng truck. Kung nandiyan kayo sa Trans-Canada 1, papunta kayong Calgary, papunta kayong Regina, dito sa Canada, okay, ang speed dyan is 110 kilometers an hour. Lahat yan, truck at saka kotse. Okay? Ngayon, dahil 110 kilometers an hour ang speed limit, meron kang tolerance as kotse, pwede kang tumakbo ng 115. Hindi ka papansinin ng mga RCMP dyan sa highway. No. Meron kang 115 kilometer an hour. Hindi ka papansinin yan. Pahabayaan ka lang yan. Pero kung tatakbo ka ng 120, 125 sa 110, overspeeding ka na. Diba? Pero wag mo siyang gagawin kung ang speed limit ay 60, tatakbo ka ng 65 or 70 sa town, huli ka. Okay? Nag-a-apply lang yung tolerance. Kagaya ng interstate highway, kagaya ng Trans-Canada highway. Ina-apply lang yung 5 kilometer na tolerance. Again, ito na-discuss ko na to way back before sa highway ng Oklahoma kasi nakalagay doon sa kanilang speed limit is 75 miles an hour. Then the second post road sign sa baba ng speed limit na signboard, secondary sign niya ay nakalagay no tolerance. Ibig sabihin 75 miles an hour lang talaga yung binibigay nila. Hindi ka pwedeng mag 76, hindi ka pwedeng mag 77, hindi ka pwedeng mag 78 or 80 kasi nakalagay sa secondary sign no tolerance. So walang additional na speed. May mga interstate or may mga state na allowed yung tolerance na speed. 70, pwede ka mag 75. Okay? Kaya yun, kagaya niyan, ang speed limit niya ay 70 miles an hour. Pwede ka mag 75 kung kaya ng truck mo ang 75. Why not? Diba? May tolerance siya. Hindi ka papansin ito. Itong truck na to, nasa 75 yan. Dikit-dikit na sila. 75 miles an hour yan. Nasa mga 120, I don't know. 120 kasi 100, ang 71 miles namin ay 114 kilometers an hour. Sa kilometers, yung 71. Yung 70 miles is 113. So, 70 ang speed limit, tatakbo ako ng 71, 1 kilometer
Doesn't matter. Walang problema yan. Kung 110 kilometer ang sa 110 kilometer ang sa Trans-Canada, tatakbo ko 113, doesn't matter. Hindi ako pinapansin ng Highway Patrol or RCMP. Pero sa mga town, 50 zone, 60 zone, 30 zone, hindi ka pwedeng mag-apply ng tolerance. Sundin mo yung speed limit. Manihapon tang tanan. Ang ako ang sudan, yung aking ulam ay lechon, ano to? Pork belly. Si Belly Jo. Yan, init kayo. Kanina, bala ko sanang tumigil dun sa diretsyon ako ng customer sa John Deere para bukas ng umaga pick up na lang ako. Then hindi na magagamit yung aking driving hours kasi nandun na lang, iabante mo na lang yung sasakyan. So habang nagsasalita ako, magano lang ako, kakamay na ako kasi sarap magkamay. Init. So abante ko na lang sana yung aking truck hanggang makuha ko yung aking load. Then tsaka na ako mag-pre-trip. And tsaka na ako mag-pre-trip pag once na nakuha ko na yung aking permit, nakuha ko na yung aking load. That's it. So hindi sana sayang yung oras, no? It's only 38 kilometers from here. So ngayon, sabi ko, sarap maligo eh. Oh, sarap maligo. Sarap maligo eh. Ako, dito ako titigil. And then, wala din kasing washroom dun sa John Deere area. So, anytime na gusto mong mag-washroom, maghihintay ka kinabukasan. Lechon yung aking ulam. So, kaya, nag-decide na ako dito sa sa Loves na tumigil. Matigas. Ngayon, bukas ng umaga, tsaka ako babaya papunta dun. Malapit na eh. Then, init talaga. Pinapalaway ko lang kayo. Pasensya na kung tigas. 4 days akong walang vlog. Gusto ko lang magpahinga. Walang editing. Just relax. Family time. Kaya wala kayong napanood for 4 days. Pero naging busy ako sa bahay. Di naman totally but may mga ginagawa ako. Mga basic na mga gawain pambahay. Ba't kaya ang sarap kumain pag nagkakamay, no? Ito ang the best. So tapos na ako maligo. Fresh. Sarap matulog ngayon. Pagkatapos ng editing, sarap matulog. Nga pala, bago ako tatapusin tong video, puno naman aking bibig niya. Yan na ha. Bago ko tatapusin ang video, happy birthday nga pala kay
July 5 kay Leomer Salcido ng Banff, Alberta, galing sa kanyang sister-in-law. Happy birthday. And isa siyang avid fan ng Pinoy Trucker. And Agyamanak Laonay Juste Kumuyog, mga Ilocano. Yeah, maraming salamat and happy birthday sa iyo, Leomer. Maraming salamat sa suporta sa panonood ng channel. Yung panonood nyo, malaking bagay niyan sa akin sa ano, lalo na kung mag-likes kayo or mag-comments, no? Kahit hindi nyo na i-share, hindi naman siya kagaya sa Facebook na pag-i-share, ang daming manonood. Likes lang, okay na ako dun. Makaabot lang siya ng 1,000 likes every video. Solve na ako dun. Maraming salamat. Pero ang sarap kumain. Mapapadami ako ng ano ngayon, kanin. Kahapon wala akong dinner na rice, so ngayon lang akong bumawi. Yun lang. Oh, tigas ng balat. So paano guys? Hindi ko na kayo masyadong paiinggitin. Alam kong nagugutom kayo o natatakam kayo. Ito yung problema, nasipit sa ngipin. Tatapusin ko na ang video. Tatapusin ko lang itong kinakain ko. Then proceed na ako sa editing para may mapanood kayo. Have a good night. I'll see you guys. Ugma buntag. Ugma buntag ibig sabihin bukas ng umaga. Buntag means umaga. Pag-ambing mo tanan. Keep safe and we'll keep on trucking. Have a good night.